Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ata with evidence. Ako mga kabibig, posible kayang ipapatawag si Pangulong Bongbong Marcos sa ICC? Hala ka! Naku po! Paano lang yan mga kabibig? Yan kasi, oo, in knowing itong mga ICC Legal Council, titingnan talaga mga detalye, bawat detalye kung bakit nakapunta or dinukot, isurrender si Pangulong Duterte. Natural, himay-himayin nila ang istorya. Nako, lalo pa yung Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Hindi ba? Pwede yung gamitin ng ICC Legal Council, mga kabibig. So, posible bang ipapatawag si BBM? Ewan ko kabibig kasi nagsalita na si Legal Counsel, Attorney Nicholas Kaufman. Nagsalita na, in-interview at na-shock ang buong mundo. Buong mundo na lang kasi maraming mga OFW buong mundo. Na-shock ang mga tao. Bakit? Sinabi ni Attorney Kaufman, mga kabibig, na ang tunay na prosecutor sa ICC ni Digong ay si BBM. Diba? Natural, kung yan ang paniniwala ni Attorney Kaufman at yun ang kanyang nakitang posible na makatulong ito sa kaso ni PRRD para mapadali ang proseso, edi, gagawin niya lahat. Diba sabi ni BP Sara, gagawin nilang lahat para mapauwi ang tatay nila. Ito na. Hinay-hinay nang nabubukas ang totoong istorya sa pagkakulong ni PRRD sa ICC. Diba group effort to? Yung statement noon, yung interview noong ni Remulla, kung gagamitin yun ni Kaufman, ipepresenta. Sabihin group effort. Diba? Sabi dito, sabi ni Kaufman, I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over her to the Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Tingnan nyo, sinupalpal pa ni Kaufman si BBM. Pinagtatawanan sa kaloob-looban niya. Itong si BBM talaga ang bobo ng strategiya. Ginamit niya si Duterte para sa kanyang political campaign, para sa kanyang political plano, pero hindi nag-work. Hindi nagbigay ng magandang produkto, napahiya sa tao. Kaya nga nagbait-baitan na yon, nagpahiro-hiro na gusto ko ng reconciliation. Alata dong ang drama mo dong. Nagpa-resign ka pa sa mga kabinete pero nireshuffle mo lang pala. Akala ng tao ba na mabudol-budol ulit nila? Nakakatawa ko. Nag-resign lahat na ba ng mga kabinete niya, and later on nireshuffle lang. Nakakatawa. Weak talaga. Weak talaga. Yung iba believe na believe, ganyan ang presidente namin, walang kinatatakutan, hindi magpapadikta. Tingnan nyo, ang mga kabinete nag-resign na. Konti lang ang tinanggal. Pero yung iba nireshuffle lang. Hindi ka na mag-DOJ ha, punta ka na lang sa NBI. Nakakatawa talaga, no? Patubas itong si Larica doon, feel niya na hindi na siya kasali mag-resign. Hinupalpal ni Claire Castro, sabi niya, mag-submit pala kami ng resignation letter. Kalirid kayo mga kabibig. Naniniwala. Sabi dito ng mga netizen ha, ito pala yung video. Panoorin nyo ang video ni Attorney Kaufman na confidence. Attorney Kaufman ang salita, confident na confident.
Oh, watch this video. Happens now the case against former President Duterte. And number two, if the chief prosecutor can't do his job, who will handle the case? And number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Well, let's start with the last question. Yeah. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, regarding the sanctions, the US sanctions, these were imposed. I don't think it has anything to do with the Philippines situation. As you may be aware, President Trump is pretty annoyed with the ICC because of the investigation into what so-called Palestine situation. And he has said, quite frankly, that anyone who targets the United States, who targets United States allies, and for all intents and purposes that is Israel, and Prime Minister Netanyahu, they will be subject to sanctions. Now, at the present moment in time, these sanctions are only affecting one person in particular. That's the Chief Prosecutor, Karim Khan, who has now suspended himself because of the allegations of sexual misconduct. I'm not going to go into those allegations. It's not my role to pass judgment. But he is being investigated by the United Nations, and the United Nations Office of Internal Oversight Services will come back with their decision on the matter in due course. And then whatever happens to Chief Prosecutor Khan will happen. But the person who is handling the case at the moment is the Deputy Prosecutor, that's Mame Niang. And he has overall control of the case, and he is the person who is now signing off on the documents in President Duterte's case. However, on an operational basis and on a day-to-day basis, the person interacting with the defense is an experienced American prosecutor. I'm not going to mention his name, but he's a professional prosecutor. We just hope that the deputy prosecutor himself will take the time to learn the case and also interact with the defense, because just as I am accustomed to interacting with the former chief prosecutor, I expect that the deputy prosecutor who has now assumed that role will interact with me. O napanood nyo ang video, yun na nga, kabibig. Sinabi ko na confidence ni Nicholas Kaufman. O natural, o pinag-aralan ang kaso. Sino bang bobo na lawyer hindi pag-aaralan ang kaso? Nasa harap na nila ang ebidensya kung bakit napunta si Pangulong Duterte sa The Hague. Di ba sabi ni Kaufman, pwedeng gamitin na ang hearing ni Amy Marcos. So ipinagkalolo ni Amy Marcos ang kanyang kapitin sa ICC. Kung posible bang ipatawag si Marcos? Kung posible, bakit hindi? Para makaupo si Marcos doon, i-interrogate. First time in history. Ang presidente ng Pilipinas pinatawag ng ICC para sa mga katanungan. Di ba, kabibig? Ito ang mga komento ng mga netizen. Marcos, weak leader talaga. Ito mga komento nila, ha? Ito pa. For political campaign, nakatulong ba sa kanya? Maling move. Sumadsad siya, damay kaalyado niya. Magtrabaho na lang kasi ng maganda. Tigilan na nilang Duterte, daming problema ng Pilipinas. Sumadsad kasama ang alyansang walang nagawa. Kung hindi pa dinaya, baka puro PDP laban na ang pumasok. Alo, madinaya daw. Oo, ngayon kabibig, grabe ha. Grabe ang pag-fight ni na Atty. Respicio at ilang mga PDP laban na kailangan managot si COMELEC Chairman Garcia. Kasi may nakita na talaga nila na may dayaan nangyari. Naku, paano yan? Ito pa, baby. Namumulite ka na rin daw si Nicholas Kaufman. Paano naman namumuliti ka? Pati lawyer ng international lawyer, sabi niyo namumuliti ka? Bobo, bobo ang comment na isang tao ba? Itong si Juliet Bacunawa. Juliet Bacunawa. Bobo. Paano mamumuliti ka ang isang international lawyer kung pinag-aralan talaga niyang kaso? Day, kung napanood mo ang Senate hearing, Day,
parang mahina talaga ang iyong brain cells, diba? Kung hindi mo talaga naintindihan kung sino ang utak, kung sino ang nagpadala kay Pangulong Duterte sa Lahig. Grabe day, napuno na ng napuno na ng edible oil yung utak mo. Halata, ito pa. Namomolitika. Ito nga. Ito pa ang reply ng mga netizen. Ito nga. Do not judge or you will be judged the same way you judge others. I-reply ng isang tao. Ito pa. Tama, di ba ganyan sila noon? Sila ang nas-power daw. Napakulong pa nga si Dilima sa gawa-gawang kaso at huwag kang sasama sa taong walang Diyos. Kita mo siguro nangyari daw sa Davao, lubog sa baha. Hala, uy, grabe. Lubog daw sa baha ang Davao kasi walang Diyos. Hala, anong klaseng mga utak tong mga taong ito, oy? Si Dilima. Jonel. Ito pa. Kasi iba na ngayon ang government. Sila naman ang hari, like noon si Digong. Akala nila siya ang Diyos. Mag-isip-isip mo lang yan, Danji, na si Digong ang Diyos. O si Digong pa ang Diyos ng panahon na yun, dahil walang mga magandang proyekto si Digong. And sa panahon ng pandemic, kung si Digong talaga ang Diyos, kung uunahin niya ang kanyang sarili, maraming patay, day. Baka kasali ka doon? Ito pa. Nako, si Nicholas Kaufman, halatang bayaran. Uy, grabe naman. Natural, bayaran yan si Nicholas Kaufman. Binayaran yan ni BP Sara para idepensa si Pangulong Duterte at hahanap ng mga ebidensya na hindi madidiin si Pangulong Duterte. Walang libre ngayon dahil sa mga international law. Ewan ko, hindi naman tayo international yung ating ganun talaga. Kung feeling nyo na agrabyado kayo ni Nicholas Kaufman, ikasuhan nyo si Nicholas Kaufman. Sabihin nyo, Nicholas Kaufman, pro BBM kami, kasuhan ka namin kasi sinabi mo si BBM ang totoong real prosecutor. Siya ang nagpakulong kay Pangulong Duterte. Kasuhan ka namin. Hindi, go. Diba? May rights naman kayo. Kasuhan nyo si Nicholas Kaufman. Diba, Kabibing? So, yun lang muna ang ating libak-libak for the day, Kabibing. Diba? Sabi nila na sana makalabas sa Tatay Digong para 80 years old sa Tatay Digong. Ilang araw na ba si Tatay Digong nakakulong? 70 days? Grabe, no? Matagal na. Pero, well, ganun talaga. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Slowly but surely. Pero, I'm sure naman na later on lalabas yan si Tatay Digong at makakasama natin si Tatay Digong sa Pilipinas. And sure, kung makakalabas si Tatay Digong at uuwi sa Pilipinas, grand celebration yan. Meron na namang maiinggit. Meron na namang kakasuhan na naman yan sa Tatay Digong. Lalabas naman ang mga daming kaso. Ewan ko sa kanila, no? Nakaupo na nga sila ng 3 years. Pero ang palaging pinoproblema nila ang mga Duterte. Ganon ba sila ka-insecure sa mga Duterte? Ganon ba ang pag-iisip sa mga tawag nilang nasa alta sa syudad na kung merong isang tao na lalaban sa kanila, sugpuin ang mga bisyo, sugpuin ang mga estilo ng paghawak ng gobyerno, ay talagang yuyurakan nila ang pagkatao, hahanapan nila ng way para hindi na makabalik, para hindi na makatakbo. Like for example, BP Sara, impeachment. Diba? Pero yung impeachment na yan, delikado pa yung mabasura. Bakit? Maraming gusto maging Senate President. Maraming gusto maging Senate President. So, itong Duterte Block, madami-dami yung Duterte Block. Kung sabihin nila, sige, supportaan ka namin para ibasura natin ang impeachment ni BP Sara. O, posible. Diba? O, sige, ikaw yung Senate President. Bubutuhan ka namin. Sige. Yung impeachment ni BP Sara ay basura. Kaya mo bang gawin? Posibleng gamitin. So, yun lang Kabibig ang ating Linas Libak-Libak for today. Do you think ipatawag itong si BBM sa ICC? Posible kay Kabibig? Para for interrogation and investigations? Naku, no? Kung mapatunayan, no? Na si BBM ang mastermind? Pakasuhan kaya si BBM? Sabi ni BP Sara, oo, impeachment. Hala,
Posible kabibig. Posible talaga. Kung ipapatawag si BBM sa ICC, ang tanong, pupunta kaya si BBM? Or, kung pupunta si BBM, may imbestigahan nila at lalabas ang tunay na istorya na siya ang mastermind, pwedeng magamit for impeachment. Hala! Nako, mga kabibig. Parang may bago na naman tayong aabangan at bibigyan ng update. So yun lang muna, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Disclaimer yan, mga opinion ko lang to at opinion ng ating mga kaibigan at mga bashers ang binabasa ko. Pero malay natin, itong mga opinion natin at mga kuro-kuro at political views ay posibleng mangyari. Diba? O siya. Bye na, kabibig. Bye. See you next time.